No, hindi ko sinasabing bantayan niyo yung reaction niyo. Ang sinasabi ko lang, mga kapatid, kung ano man yung naririnig natin to para sa atin. Wala tayong naririnig na ikasasama natin. Kasi kung balang araw, mapupunta na lahat sa langit, may iiwan ka, wala ka ng ibang sisisihin. Kasi binigyan ka ng napakaraming pagkakataon na magpasya ng tama. Amen? Obeyed from the heart. Ano yung kanyang importance? Ano yung kanyang implication? At ano yung kanyang implementation? Hindi ko ito matatapos ngayon, pero kasi gusto kong gawing basic to. Na wag natin gawing komplikado na mahirap intindihin. Gusto kong maging simple yung pagkakapresent. Ano yung kanyang kahulugan? Ano yung kanyang kahalagahan? Ano yung kanyang kabuluhan? Makabuluhan ba itong pinag-uusapan natin? Kapatid, life and death ang nakasalalay rito. Ito yung mga topic na wag mong pansinin, kaluluwa mo ang nakasalalay. Kaya kung merong bibigyan mong pansin ng buong puso mo, ito na yun. Are you ready? So gusto kong gawin siyang pinaka-simple, pinaka-basic. Kaya naisip ko yung vowel. Vowel, hindi bawel. Vowel. Letter B. Ano sa Tagalog ang vowel? Katinig? Katinig ba yan o patinig? Anyway. Ano yung vowel? A, E, I, O, U. Pinaka-basic, pinaka-simple. Kasi kung alam mo yung A, E, I, O, U, ready ka para magbasa, magsulat. Kasi napansin nyo ba, walang salita na walang vowel. Bawat salita, maraming consonant yan, pero hindi nawawala ang vowel. A, E, I, O, U. Yung obeyed from the heart is as simple as A, E, I, O, U. Hindi ko matatapos ngayon, pero gusto ko ibigay para maisulat nyo na. A, affection. Affection. By the way, madalas naiko-connect ang affection sa emotion. Madalas naiko-connecta ang affection sa nararamdaman. Bagamat may connection, pero wag yung ipagkamali na yung affection is just emotion. Example, mahal mo ba yung asawa mo? Paano mo nasabing mahal mo siya? Ito yung karaniwang sagot. Walang choice, Pastor. Hindi, kasi pag pinag-usapan natin yung pagmamahal, kadalasan, dinidikit natin dyan yung damdamin. Kaya may mga panahon na pag tinanong mo, mahal mo ba asawa mo? Ang sagot ng babae, depende, Pastor. Bakit may ganong sagot? Kasi dinidikit yung affection sa emotion. Tama? Pero true love is never controlled by emotion. True love is affected or controlled by our decision. I love you with all of my heart. Pag sinabi mo yun, regardless kung ano pa, mahal mo pa rin siya. So, affection. Ikalawa, E.
obeyed from the heart, it also means enthusiasm. Pagka sumusunod ka na galing sa puso, may sigla ka. Yun yung ibig sabihin ng enthusiasm. Hindi lang masaya, ha? Hindi, may sigla ka. Sigla, enough na i-push ka para may gawin. Hello? Isang katunayan na mahal mo ang tao, pag may birthday siya, nag-iisip ka, anong iririgalo mo? Hindi lang basta ibibigay. Kundi yung regalo na ikasasaya niya. Excited ka, pumunta ka sa tindahan, maghanap. Kinakasabot mo lahat ng mga sales lady, ano mo maganda ibigay yung kasi ang goal mo, mapasaya yung pagre-regaluhan mo. Tama ba? Kaya isang tanong madalas pagka mag-iisip ka ng ireregalo, ano ba yung kailangan niya? Ano ba yung magagamit niya? Kaya hindi na uso nagbibigay ng bulaklak ngayon. Kasi nalalanta yung bulaklak. Eh. Pag nalanta, wala na. Magkano yung bulaklak? 500? Para itapon mo yung 500 para malanta lang? Ayun, money, ano. So, enthusiasm, ikaw yan. If you have obeyed from the heart, mapapansin mo sa sarili mo yan, masigla ka. Oh, kaya nga tanong ko nanalamin ba kayo kaninang umaga bago pumunta rito? Kung nanalamin kayo, na-excite ka ba? O pagkakita mo sa salamin, nasira araw mo. Obeyed from the heart. Affection, enthusiasm. Third, I. Okay, yung I. Hula, ano yung I? If you have obeyed from the heart, I will be affected. Ano yung I? Involvement. You will be involved. Bigyan ko isang magandang example ng involvement. The Good Samaritan. Asan na involvement doon, Pastor? Napadaan lang siya. Nakita niya, iniwasan ng pare, iniwasan ng kung sino-sino. Ano ginawa niya? He got involved. Hello? Very exciting, di ba? Wala pa tayo. Hindi pa natin tinatalakay, ha? Wala pa mga talatayan. Pero hindi ka po pwedeng sumunod mula sa puso na hindi ka may involved. Saalay ko dyan. May gastos dito, pre. Sagot ko na yun. Kaya yung magpapabaptize, naalala niyo yung magpapabaptize. Nakita ng pastor. Brad, yung pitaka mo, nasa bulsa pa. Sabi nung ibabaptize, Pastor, kasamang malilibing yan. Kasi hindi ka pwedeng magmahal sa Lord na hindi ka may involved. At yun yung reason ko ba't gusto mo maglingkod. Why? Kasi yung paglilingkod is the best way of involvement. Alam niyo ba na yung word na involved? Synonymous din yan sa relasyon. Relasyon. Si ano, saka si ano, involved na yan. Pag involved ka sa buhay ng iba, may pakialam ka. Tama? At pag may pakialam ka, nakikialam ka. Tama? Kasi hindi ka pwedeng magmahal na wala kang pakialam. Bahala sila. Hello?
Meron ba ganon? Maraming ganon. Pero isang bagay ang matitiyak ko, hindi Kristiyano yun. Kasi hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka may involved. Okay? So, asan tayo? A, E, I, ito na, O. Anong nasa isip niyo? O. Ha? Huwag kang may kodigo yan si Ina kaya huwag niyo pakinggan si Ina. Ha? Octopus? Okay. Letter O. If you have love from the heart, palagi kang meron nito. Opportunity. Kaya yung hindi ka makatext kasi wala kang time. Kung nagmamahal ka, you give it time. You make time. Hello? Kaya yung masyadong involved, nakakalimutan niya yung sarili niya, napapabayaan niya ang sarili niya. Bakit? Kasi involved siya. At hindi siya matahimik hanggat hindi naaayos yung involvement niya. Ha? Kaya diyan ako hanga doon sa mga tunay na nagmamahal sa kanilang pamilya. To the point na yung sarili niyang kaligayahan nasasacrifice. Why? Kasi involved siya. At yung kanyang opportunity na uubos doon sa mahal niya. Ha? Uy, bigyan mo naman ng panahon yung sarili mo. Basta sabihan niyo ba yung taong yun yung gustong gawin? Hindi. Patayin mo na yan. Hindi niya papalitan yung kanyang desisyon. Okay ka? So excited ba kayo marinig kung paano paliwanag nito? Opportunity. As we have therefore opportunity. Kapatid, yan yung marami tayo. Kaya wag mo sabihin sa akin, kasi wala akong panahon eh. Tumigil ka. Kaya ka walang panahon kasi ayaw mo bigyan ng panahon. Kaya yung busy, hindi makapagsimba. Lumang tugtugin na yun. Palitan mo naman yung dialogue mo. Hindi na siya acceptable. Style mo, opportunity. Ito, palagay ko, hindi kayo mahihirapan makarelate dito. Pag mahal nyo isang tao, gusto mo palagi siya kasama. Tama? Ba't ganun? Nung umpisa, ganun. Pero habang tumatagal, ayaw mo na. Kaya natin nire-review. We have obeyed from the heart. It is a matter of the heart. A, E, I, O. What's you? Okay, understanding. Naisip ko yun, pero hindi ko siya ginamit. Unity. Naisip ko rin yun, pero hindi ko siya ginamit. Kasi kung nagmamahal ka, itong ika-5 ang magsasummarize dun sa naunang 4. Usefulness. Yung salita sa Tagalog na silbi. May silbi ka. Kasi sa oras ng pangangailangan, na nandoon ka, opportunity, ang paalala mo sa kanya, kaya ako nandito. Dito lang ako, no? Hindi ako nawawala. Kaya ako nandito. Hindi aksidente na magkasama tayo. Hello! Hi. We have obeyed from the heart. Tanong, is it from the heart?
Kasi baka nga ang problema ng ilan sa atin dito, hindi nga tayo nakakaubi. Hanapan mo pa ng from the heart. Di ba? Na hindi mo nga makita tuwing linggo eh. Kaya yung dialogue na, nasan ka nung kailangan kita? Tama? Nakaka-relate ba tayo? Yes, amen. Hindi natin pinag-uusapan ng love story dito, pinag-uusapan natin dito, the Christian story. Kung totoo ba ito sa buhay natin. Kasi kung hindi, something is wrong. Don't you ever call yourself a Christian na wala man lang ebidensya. Naku, naalala ko na naman yung man lang. Kung Kristiyano, ang isang tao, may ebidensya. Ano yung ebidensya? Affection. We love Him because He first loved us. Kaya patunay na tunay kang Kristiyano, mahal mo ang Diyos. Gusto ko sumunod sa'yo, Lord, kahit saan ka pumunta, sabi ng mayaman. Knowing His heart, sabi ng Lord, benta mo lahat. Pamigay mo. Distribute to the poor. Lahat ng pwede mong gawin sa pera mo, gawin mo. Isang bagay lang ang gusto kong gawin mo. Iwanan mo. Nagawa ba niya? Why? Yung puso niya, nasa kayamanan niya. Tanong, kung matatawag nga kitang kapatid, nasaan ang puso mo? Nasa Panginoon ba? Kasi kung wala, magsama kayo. Bakit mahalaga na yung puso natin nasa Panginoon? Kasi siya yung makakasama natin balang araw. Pero na lang kung may iba kang plano. Enthusiasm. Ito. Anong feeling nyo kanina pagising nyo? Kulot ako kasi, pastor, kaya masakit ang ulo ko. Okay lang yun, understandable yun. Physical yun. Ang pinag-uusapan natin dito is spiritual. Are we excited to go to church? Unang dating ko, paglapag ng paa ko dyan sa harap. Una kong hinanap si Jerry. Nung hindi ko nakita dito si Jerry, pumunta ako doon sa Ground Zero, ang tawag ko doon. Bakit? Kasi gusto ko makumusta yung kapatid. Kumusta na siya. Kasi hindi ko siya nakausap eh. Yung panahon na nangyayari yun, basta abala ako. Kasi pabalik pa lang ako nun. Marami akong mga inaasikaso. Tapos nung tinawagan ko si Raquel, wala ka pa. Nasa hospital ka pa. Gusto ko tayong makausap. Tinatawagan ko yung phone mo, hindi. Anyway. I'm excited to see you. Bakit siya ang una kong gusto makita? Siya yung apektado eh. Hindi naman kayo. Pero huwag na kayo magtampo. Yung mga nakausap ko, mga kamag-anak niya, asawa niya, mga anak niya. Kulang na lang. Sa mukha nila, kung tama yung basa ko, kulang na lang sabihin mo, lalo po si Jerry, andi dito kami. Kasi siyempre, hindi lang may kong nasunugan, kasama din na. Sa loob ko, bakit? Ay siya gusto ko makita eh. If you love someone, hindi niyo maalis yung enthusiasm. Hello? Yun lang magkamayan kayo, magkatitigan kayo, magkausap kayo. May epekto na sa'yo.
Tama? Huwag yung sabihin wala. Kasi kung wala lang, it's not from the heart. Kaya may kamayan. Kamayan pa lang, alam mo na, from the heart. Tama? Kasi may espiritu tayo na nababibrate natin sa bawat isa kung ano yung nangyayari sa kalooban natin. Kaya kung galit ka sa isang tao, hindi mo iabot yung kamay mo. Malalaman ba ng taong galit ka sa kanya? Oo naman. Yun lang nandilisik na mata mo, na-communicate mo na. And being involved, by the way, kung may mga ganyang sakuna, bago natin isipin kung ano yung pwedeng gawin ng iba na dapat nilang ginagawa, pwede ba pakitanong sa sarili natin, ako, ano ginawa ko? Kasi that's involvement. Di ba? Opportunity. If you want to get involved, you will look for opportunity to be involved. If there's a will, there's a way. Sa isang taong ayaw, maraming dahilan. Sa isang taong gusto, maraming paraan. And by the way, kung gusto mo talaga ma-involve, magagamit. Alam niyo kung sino yung ginagamit ng Lord? Ito, simpleng-simple lang to. Walang komplikasyon sa sasabihin ko. Sino yung ginagamit ng Lord? Yung nagpapagamit sa Kanya. Kaya yung tanong na, ay ba't ako, pastor, di ako nagagamit? Oo, sagutin mo. Nagpapagamit ka ba? Hello? Tapos na ba tayo? May communion tayo. Simple lang ang tanong. Simple lang ang tanong. Have we truly obeyed from the heart? Tagalogin ko. Talaga bang nakasunod na tayo sa Panginoon nung mula sa puso? O hanggang ngayon, pinag-iisipan mo pa, susunod ka ba? Kasi kung hanggang ngayon, nag-iisip ka pa kung susunod ka, isang napakaliwanag na ebidensya na hindi ka pa tunay na Kristiyano. Bakit? Kasi kung tunay kang anak ng Diyos, matagal ka nang sumusunod. Ay. So, ako pa rin, next Sunday. Itutuloy ko yung AEO. Having heard the message this morning, it led us to think. Para sa akin ba yung mensahe? Alam niyo, kung nandito ka ngayong umaga at anak ka ng Diyos, lahat ng pangangaral, lahat ng salita ng Diyos na ipapahayag, para sa akin. Kaya huwag mo sabihin, hindi para sa akin. Hindi totoo yun. Salita ng Diyos, parang ulan yan. Tamaan yung tatamaan. Pero ako, magpapayong ka. Nakapayong ka na, nakakapote ka pa. Bakit? Ayaw mo mabasa. Pero alam niyo ba, ang pagpapala ng Panginoon, pag binigay niya, mas madala sa hindi, ito siya ikabubuti natin. Kaya,